Audrey POV. 2 linggo na ang nakalipas mula nang iwanan ko sa hotel si Samuel upang lumayo na ng tuluyan at makalimot. Walang nakakaalam na nandito pa ako sa France. Gusto ko muna kasing ayusin ang aking mga papel upang makapagpalit ako ng pangalan pansamantala. Buti na lamang at may nakilala akong mga Filipino dito na tumutulong sa akin upang maisagawa ko ang aking mga plano na walang nakakaalam kahit ng aking mga magulang. Masakit man para sa akin ang gagawin ay kinakailangan ko ito upang makalimot at mabigyan si Simon ng kalayaan na magmahal ng iba at maging masaya sa piling ng iba. Monica Salvador. Yan lamang ang tanging pangalan na pumasok sa aking isipan at mabilis naman nila akong natulungan. Ngayon ay isa na akong Monica Salvador. Nagtagal pa ako rito sa France ng 2 linggo dahil marami pa akong mga bagay-bagay na dapat asikasuhin bago ko maisipang tuluyang bumalik ng Pilipinas. May mga naipon naman akong pera bago ako tuluyang nagpalit ng aking pangalan. Na-withdraw ko na itong lahat at ngayon ay naitransfer ko na sa lahat ng aking bagong pangalan. Hindi naging madali sa umpisa, ngunit kailangan pa naming magbayad ng malaking halaga upang maisagawa ang mga plano ko. Sa awa ng Diyos ay nagawa ko din naman ito. Pansamantala akong nanuluyan sa hotel na malayo sa lugar kung saan ay nakatayo ang mga negosyo ng mga Smith at ang kanilang mansyon. Ngayon ang aking flight patungong Pilipinas upang magsimulang muli. Hindi magiging madali sa akin ang lahat dahil alam kong kahit anong gawin ko ay hindi na mawawala pa sa aking puso ang pangalan ni Simon. Sana lang ay dumating ang panahon na mapapatawad niya ako at sana din ay dumating ang panahon na makakahanap ako ng isang tao na papalit kay Simon sa puso ko. Nasa loob na ako ng eroplano at tahimik na nakasilip lamang ako sa bintana ng isang baritonong boses ang nagsalita sa may likuran ko, kaya napalingon ako dito dahil tunay namang napakaganda na kanyang tinig. "Can I have a shot of wine?" Ani niya sa stewardess. Pilit kong sinisilip sa siwang ng aking upuan ang mukha na lalaking nagsalita. Ngunit hindi ko to masilip, kaya't muli na lamang akong tumingin sa bintana at pinagmasdan ang magandang tanawin. Habang papataas ang eroplanong sinasakyan ko, ay nakakaramdam ako ng pananabik na makabalik sa Pilipinas. Nang puro ulap na lamang ang aking natatanaw, ay ipinikit ko ang aking mga mata nang biglang may kumalabit sa aking balikat mula sa aking likuran. Napatingin ako sa taong kumalabit sa akin at gano'n na lamang ang aking pagkagulat nang pagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakagwapo nito at napakakisig at sa tingin ko ay ito ang nagmamay-ari ng baritonong boses kanina. Agad kong hinitian na lalaki, ngunit seryoso lamang siyang nakatingin sa aking mukha. "What can I do for you?" I asked and ngumiti ako sa kanya. "Do you mind if I close your windows blind? It's too bright and I want to take a nap." Seryoso niyang turan sa akin at napangiti naman ako dahil tama nga ako na siya ang nagmamay-ari ng baritonong boses kanina. Hindi lang yun, dahil tunay namang matikas at napakagwapo niya. Pero syempre, wala nang masihigit pa sa kagwapuhan ng aking asawa na si Simon. "No, I don't mind. Let me." Tugon ko naman sa kanya na may ngiti sa labi. Kahit na ba, napakaseryoso ng tao na to at tila ba napakamahal ng kanyang ngiti. Hindi man lamang niya magawang ngumiti sa akin. Agad kong isinarado ang blinds ng aking bintana at nagpasalamat naman siya. Well, at least, marunong naman pala siyang magpasalamat. "Thank you, miss." Patanong niyang wika sa akin. Nanginitian ko naman. Monica Salvador," wika ko at inabot ko sa kanya ang aking kamay. Patrick Carlson." Seryoso niyang pagpapakilala at mabilis na inabot ang aking kamay at nakipag-shake hands ng panandalian. Pagkatapos ay bumalik din siya agad sa kanyang upuan. Bago siya bumalik sa kanyang kinauupuan, ay isang tingin muli ang ibinigay niya sa akin sa seryosong anyo. Pagkatapos
ay tuluyan na siyang naupo at binuklat ang mga magazine na nakalagay sa gilid ng kanyang upuan. Isang ngiti lang, hindi man lamang niya maibigay sa akin. Gwapo nga, nuknuka naman ang suplado. Akala mo ba milyon-milyon ang halaga ng isang ngiti niya? Kung ayaw mong umiti, edi wag. Bumalik ako sa aking pagkakaupo at pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang mga panahong magkakaibigan pa kami ni Simon, kung paano niya ako alagaan at ipagtanggol kapag may nang-aapi o kapag may umaaway sa akin. Napapangiti ako sa tuwing naaalala ko ang napakagwapo niyang mukha, lalong-lalo na kapag sumisilay ang kanyang napakagandang ngiti. Kaya pakiramdam ko noon ay mas lalo akong nai-inlove sa kanya kapag nakikita ko siyang nakangiti. Mga panahong wala pang gulo sa pagitan naming tatlo. Muli akong nalungkot na maalala ko ang mga panahong ginawa ko ang lahat upang mapasa akin lamang siya. Pinagsisihan ko na ang mga bagay na yon. Kung sana ay hinayaan ko na lamang siya magpakasal kay Margaret noon, ay sana hindi nangyari ang mga to. Masaya sana kami ngayon kahit kaibigan lang ang turing namin sa isa't isa. Masaya sana siya ngayon at magkasundo pa rin sana sila ng kanyang kapatid. Kung tutuusin, ay wala naman talagang kasalanan sa nangyari si Samuel at si Simon dahil ang totoo ay sila ang biktima dito dahil sa pagiging makasarili ko. Kung hindi ko pinilit ang sarili ko, ay hindi sana kami nagkagulo ng ganito. Hindi sana namin nasaktan ang isa't isa. Sana ay ako na lamang umiwas noon upang hindi rin nasira ang magandang relasyon ni Samuel at ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na ang relasyon niya sa kanyang kapatid na si Simon. Kaya kung may sisisihin man sa mga nangyayari, ay walang iba kung hindi ako. Ako ang dahilan ng lahat ng to, kaya nararapat lamang ngayon na masaktan ako ng ganito. Ito na nga siguro ang karma ko. Agad kong pinunasan ng mga luhang dumaloy sa aking mukha nang may isang boses ng babae ang nagsalita, kaya napalingon agad ako dito. "Miss, are you okay?" Wika sa akin ng stewardess na nag-abot ng inumin sa aking katabi. "Yes, I am. Thank you." May naalala lang ako. Nakangiti kunturan sa kanya. "Would you like to have something to drink?" Wika niya pang muli sa akin. "No, thank you." Tanging sambit ko lang sa kanya at pagkatapos ay ipinikit ko muli ang aking mga mata at muling inalala ang mukha ng lalaking tanging dahilan ng pagtibok ng aking puso. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako dahil na rin sa malalim na pag-iisip. Hindi nagtagal ay nakababa na din ang eroplanong aking sinasakyan sa paliparan ng Pilipinas. Pagbaba ko pa lamang ay samot-saring pangamba ang aking nararamdaman. Ngunit masaya akong dito sa aking lupang sinilangan ako magsisimulang muli ng aking panibagong buhay. Panibagong buhay na akong mag-isa lamang at wala ni isa mang karamay. Papalabas na ako ng airport nang muli kong masilayan ang lalaking makisig na nakaupo sa aking likuran kanina. Ang supladong lalaki, ngunit may angking kagupuhan. Napansin ko na tila ba may kausap siya sa kanyang telepono at sa tingin ko ay nag-aaway sila, kaya't kunot na kunot ang noo nito at magkasalubong ang kanilang mga kilay. Napatingin siya sa akin at bahagyang natigilan nang matitigan niya ang aking mukha, ngunit panandalian lamang ito at nagpatuloy na muli ang kanyang paglalakad palabas ng airport. Isang taxi ang biglang huminto sa aking harapan, habang siya naman ay sumasakay sa isang napakagarang sasakyan nang bumaba ang driver nito. Muli ay isang sulyap ang binigay niya sa akin at tumingin sa driver ng taxi na aking sasakyan at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa aking mukha na tila ba may pag-aalala. Naguguluhan ako, ngunit binaliwala ko lamang hanggang sa tuloy na siyang sumakay sa driver seat ng kanyang sasakyan. Mayaman na, gwapo pa. Wika ng aking isipan at pagkatapos ay unti-unti nang umusad ang taxi na aking sinasakyan. Napapansin ko ang kakaibang bilis ng pagmamaneho ng taksing aking sinasakyan, kaya't napatingin ako sa bintana at natigilan ako nang may naaamoy akong kakaiba sa loob ng taxi. Kaya nagpalingalinga ako sa loob nito hanggang napansin ko na may 2 empty bottle ng gin sa pagitan ng driver seat at ng passenger seat.
Kaya't kumunot ang aking noo at napatingin ako sa driver na sa tingin ko ay lasing at hindi mapapagkatiwalaan, kaya nakaramdam ako ng takot para sa aking kaligtasan. Kaya agad ko itong kinausap. "Manong, nakainom po ba kayo?" Tanong ko sa driver. Ngunit umiling lamang ito. Nakaramdam ako ng pangamba, kaya't kinausap ko ang driver ng taxi. Pakiramdam ko ay hindi ako safe, kaya't kung maaari ay bababa na lamang ako at sasakay ng ibang taxi. "Manong, ibaba niyo na lang po ako dyan sa tabi bago pa natin marating ang highway. Papatransfer na lang po ako sa ibang taxi. Huwag po kayo mag-alala, babayaran ko po ng buo ang serbisyo ninyo." Wika ko sa kanya, ngunit hindi naman niya ako pinapansin at napapansin ko na tila ba ibang daanan ang aming tinatahak. Mas lalo ako nakaramdam ng pangamba at nagsimula ng mangilid ang aking mga luha. Matinding takot ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Alam kong ang buhay ko ngayon ay nasa kapahamakan sa kamay ng matandang driver na to. "Manong, ibaba niyo na po ako, sabi eh." Galit ko na wika sa kanya, ngunit ginisian niya lamang ako, kaya't pilit ko binubuksan ang pintuan ng taxi. Hindi ko ito mabuksan, kaya't mas lalo akong nakaramdam ng matinding takot, dahil batid kong may masamang binabalak sa akin ang driver na to. Naging mabilis ang aking mga kilos at agad kong inalis ang aking seatbelt. Pagkatapos ay dinukwang ko ang driver ng taxi mula sa aking likuran at pilit na inaagaw sa kanya ang manibela ng sasakyan. Nagpambuno kaming dalawa sa loob ng sasakyan. Ang nasa isip ko na lamang ay mas gugustuhin ko ng mamatay kaysa babuyin ako ng matandang driver na to. Dahil tanging kay Simon ko lamang iaalay ng buong buo ang aking katawan. "Maaaksidente tayo. Bitawan mo nga ang manibela ko." Galit na tura ng driver sa akin, ngunit hindi ko siya pinakinggan at patuloy ko lamang siyang kinakalmot sa mukha, habang isa kong kamay ay inaagaw ang manibela na minamaniobra niya. Mamatay na kami kung mamamatay, ngunit hindi ko hayaang mapasa kamay ako ng mabahong matandang to. "Bitawan mo nga ang manibela, kung hindi papatayin kita." Malakas niyang sigaw sa akin, ngunit hindi ako nagpatinag. Hindi ako natatakot sa pagbabanta niya. Kung mamamatay ako, isasama ko siya sa impyerno. "Hindi ako natatakot sa iyong hayop kang matanda ka. Mamatay na tayong dalawa." Malakas kong sigaw sa kanya, habang pilit ko pa ring inaagaw ang manibela sa kanya. Pagkatapos ay kinalmot ang mukha niya, gamit ang isa kong kamay, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa manibela. "Ibaba mo na nga ako, kung ayaw mo mamatay tayong pareho dito." Buliyaw ko sa kanya, at wala talaga akong pakaalam kung ikamatay ko man ito, huwag lamang ako mapasa kamay ng hayop na mabahong matandang to. Panay mura at sigaw lamang ang isinasagot sa akin ng driver, ngunit nanatiling matatag ang pagkakahawak ko sa manibela, at hindi ko alintana kung ikapahamak pa namin to. Mamatay na kung mamatay, ngunit hindi ko siya hayaang magtagumpay sa mga pinaplano niya sa akin. "Babangga tayo!" Malakas sa sigaw ng driver, kaya't napatingin ako sa kalsada at nakita ko na lamang nasasalpo kami sa malaking poste. Huli na upang makaiwas, at isang malakas sa pagbangga ang aking huling narinig, at pagkatapos ay unti-unti na akong nilamon ng kadiliman. Patrick, POV. Paglapag ng eroplano ay agad akong tinawagan ng aking ina na nagpipilit na ipakasal ako sa anak ng kanilang kaibigan. Ngunit tinakasan ko sila at umuwi ako dito sa Pilipinas. Alam ko naman na hindi agad sila makakasunod dito dahil na rin sa dami ng kanilang inaasikasong negosyo sa France at sa Italy. Kaya dito sa Pilipinas ay malaya kong magagawa ang anuman na gustuhin ko. Napatingin ako sa magandang babae na nakasabay ko sa eroplano kanina at napatda ako nang makita ko muli ang maganda niyang mukha. Hindi ko pinahalata ito sa kanya at itinuloy ko na lang ang pakikipag-usap ko sa aking ina na nasa kabilang linya. Pagparada ng aking sasakyan sa harapan ko ay agad na bumaba ang driver ng aming pamilya at agad na inabot sa akin ang susi ng aking sasakyan. Papasok na lamang sana ako sa loob ng driver's seat
Nang makita kong papasakay naman si Monica sa taxing, bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Napakunot ang aking noo na tiningnan ang taxi driver na hindi naman makatingin sa akin, kaya nakaramdam ako ng hindi maganda. Ibinalik ko ang aking tingin kay Monica na may pag-aalala sa kanyang anyo. Sumakay ako ng aking sasakyan, ngunit hindi ko muna ito pinatakbo at hinayaan ko lang na mauna ang taxi na sinasakyan ng magandang babae na si Monica. Pakiramdam ko ay may hindi magandang binabalak sa kanya ang matandang driver ng taxing sinasakyan niya. Sinilip ko ang aking glove box compartment at tiningnan ko kung naroon ang aking baril. Nang makasiguro akong naroroon nga ito, ay agad ko ding sinundan ng taxi na kanyang sinasakyan at pinapanatili ko lamang ang aking distansya upang hindi niya ako mapansin na sumusunod sa kanya. Hindi nagtagal ay unti-unting bumibilis ang taxi, kaya't binilisan ko rin ang aking pagmamaneho habang nanatiling nakadistansya lamang ako. Nagulat ako na bigla itong pumasok sa isang eskinita na malayo sa mga kabahayan at madalang lamang ang mga sasakyang pumapasok dito. Masama talaga ang kutob ko sa matandang driver ng taxi. Sumusunod lamang ako nang maaninagan ko mula sa black window taxi na nakikipambuno si Monica sa loob at nagsisimulang magiwang-gewang ang taxing sinasakyan niya. Sinasabi ko na nga ba at may binabalak na masama ang hayop na matandang driver na yon sa kanya. Tama lamang na sinundan ko ang kawaawang si Monica na walang kamalay-malay na mapapahamak na pala siya sa kamay ng matandang yon. Binilisan ko ang taxi upang gitgitin ito sa gilid ng kalsada upang makorner ko siya at mapahinto ang sasakyan. Saka ko na sana tututukan ng baril ang demonyong matandang yon. Ngunit bigla itong humarurot ng pagkabilis-bilis. Nakaramdam ako ng takot para sa babaeng nakilala ko lang kanina. Kaya mas binilisan ko ang aking sasakyan at halos dikutan ko na ito nang muling humarurot ang taxi ng mas mabilis, dahilan upang sumalpok ito sa isang malaking poste. Nagulat na lamang ako nang may biglang tumilapon mula sa windshield ng sasakyan at nakakasigurado ako na si Monica ang taong tumilapon sa labas ng sasakyan base sa kasuotan nito. Napakalakas ng impact ng pagkakabangga ng taxi, kaya't hindi ako nakakasiguro kung nakaligtas ba silang dalawa. Agad na nagmadali ako paglabas ng sasakyan at mabilis na tumawag ng pulis at ambulansya nang makita kong nakahandusay si Monica at wala ng malay. Hindi rin ako nakakasiguro kung buhay pa ba to dahil naliligo na ito sa sarili niyang dugo at hindi rin gumagalaw pa. Mabilis naman ang pagresponde ng mga kapulisan at ng ambulansya kaya agad na naisugod si Monica sa hospital. Dineklarang dead on the spot naman ang driver habang si Monica naman ay nag-aagaw buhay. Masama mang mag-isip ng hindi maganda sa iyong kapwa, ngunit tama lang sa matandang manyakis ang nangyari sa kanya. Walang puwang sa mundo ang mga katulad niyang halang ang kaluluwa. Matinding pag-aalala naman ang nararamdaman ko para sa babaeng isinugod sa hospital. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman kung bakit hindi ko magawang umalis at hayaan na lamang siya. Matapos ako magbigay ng pahayag sa mga pulis tungkol sa aking mga nasaksihan, ay agad din akong sumunod kung saang hospital dinala si Monica. Nang malaman ko na sa hospital na pag-aari ng aking pamilya siya dinala, ay agad akong sumugod sa kinaroroonan nito. Samot-saring pangamba ang bumabagabag sa akin. Sana ay makaligtas ang babaeng yon sa kapahamakan. Nakakamangha ang ginawa niya kanina. Kahit batid niya na nasa kapahamakan siya, ay hindi niya hinahayaang magwagi ang matandang yon. Nakuha niyang lumaban at hinarap ang nakaambang na kamatayan para lamang malabanan ng taong may masamang hangarin sa kanya. Pagkarating ko sa hospital, ay agad akong tumungo sa operating room, kung saan ay binibigyan ng lunas ang kalagayan ni Monica. "Nurse, kumusta na ang pasyente?" Ani ko sa nurse na lumabas mula sa operating room. "Sir, diyan lang po muna kayo at inaasikaso pa po ang inyong asawa." Wika ng nurse na nagpataas ang aking ulo. Nagulat ako sa kanyang sinambit.
Ngunit hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit hindi ko man lamang itinama ang kanyang sinabi. Muling bumalik ang nurse sa loob ng operating room na may daladalang gamit na hindi ko naman naiintindihan kung ano ang mga iyon. Kaya't naupo na lamang ako sa upuang nakatalaga para sa mga kamag-anak ng pasyente na inooperahan sa loob ng operating room. Napatingin ako sa isang sulok at napansin ko ang 2 pulis na nakatalagang pagbabantay kay Monica. Marahil ay upang makuhanan ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyari sa oras na magising ito. Mahigit 2 oras pa ang lumipas nang bumukas muli ang pintuan ng operating room at inuluwan nito ang doktor na gumagamot kay Monica. "Dok, kumusta na po ang pasyente?" Wika ko sa doktor at nakita ko din ang paglapit ng 2 pulis at naghihintay lamang ng isasagot ng doktor. "Kaano-ano niyo po ang pasyente sa loob?" Tanong niya sa akin, kaya't ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang mga nangyari at napatango-tango naman ito matapos na maintindihan ang aking sinabi sa kanya. "Dahil sa iyo ay nadugtungan muli ang buhay ng pasyente. Kung hindi siya agad nadala dito sa hospital, maaaring pumanaw na ito, kaya't utang niya ang kanyang buhay sa mabuting taong katulad mo na handang tumulong sa mga nangangailangan at hindi natatakot na madamay sa kung anuman ang kakahantungan ng pagtulong nito." Mahabang wika sa akin ng doktor na nakangiti sa akin. "Magkakamalay din ho ba agad ng pasyente, Dok? O gising na ba siya? Kailangan ho kasi namin siyang makuhanan ng pahayag tungkol sa mga nangyari sa kanya." Tura naman ang isang pulis na nakatayo sa harapan ng doktor. "Iyan ang masamang balita ko sa inyo ngayon dahil ang ating pasyente nasa malalim na pagtulog." Sambit ng doktor na ikinagulat ko. "Ibig niyo po bang sabihin ay comatose ang pasyente?" Gulat kunturan sa kanya habang nakatingin lamang ako sa doktor na gumagamot dito. "Ganun nga, iho. Hindi rin natin alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya." Nabagok ang kanyang ulo nang tumilapon siya mula sa sasakyan. Kung magising man siya, ay maaaring magdulot naman ito ng isang malaking pinsala sa kanyang utak, ang pagkalimot sa kanyang nakaraan, at maaaring magsimula na tila babatang tinuturo ang magbasa at magsulat, at mga bagay-bagay na nakalimutan niyang gawin bago mangyari ang aksidente, dahil na rin ito sa lakas ng impact ng pagkabagok ng ulo niya. Mahaba niyang paliwanag sa amin na ipinalumo ko. Hindi ko naman siya kano-ano, pero nakaramdam ako ng habag para sa kanya. Matinding galit naman ang aking nararamdaman para sa matandang driver na binawian ng buhay, at kahit patay na ito at tila ba gusto kong durugin ang katawan niya sa sobrang galit ng aking nararamdaman. "May kamag-anak ho kaya siya dito? Mag-isa lang po kasi siya sa eroplano kanina. Paano ho kaya natin makokontak ang mga kamag-anak niya? Kanina ho kasi nasa presinto ako at kahit sila ay hindi makahanap ng tao na mapagpapaalaman sa nangyari sa kanya." Wika ko naman na may pag-aalala. "Inimbestigahan na namin siya at base sa impormasyong nakuha namin sa kanyang pasaporte at sa kanyang identification card ay wala kaming mahanap na taong nag-uugnay sa kanyang pangalan." Wika naman ng isang pulis. "Paano ho yan? Sino ang taong maaaring mag-alaga sa kanya oras na magising siya?" Nag-aalala kong ani sa kanila. "Iyon na nga ho ang malaki nating problema sa ngayon, lalo na at comatose ang pasyente. Baka mapabayaan lamang siya." Tura naman ng isang pulis. "Kung pagkakatiwalaan ho ninyo ako, maaari pong sa akin na muna siya, manuluyan pansamantala. Ikukuha ko siya ng private nurse na mag-aalaga sa hospital na to. Makakaasa kayong nasa mabuti siyang kamay." Wika ko naman sa kanila, kaya't nagkatingin na ng 2 pulis at tinanong kung ano ang aking pangalan. "Ano ba ang pangalan mo at tagasan ka dito sa Pilipinas? Ang sabi mo, kasabay mo siya kanina sa eroplano. OFW ka ba?" Ani sa akin ng isang pulis, kaya napatawa lamang ako at napakamot ng aking ulo. "Hindi po ako Sir OFW." Simpleng tugon ko sa kanila habang napapakamot pa rin ako ng aking ulo. "Kung ganoon,
ay ano ang ginagawa mo sa ibang bansa? Ano ang pangalan mo? Dahil hindi mo pa sinasabi sa amin ang iyong pangalan. Litanya naman ng dalawang pulis. Actually, nagpakilala na ako kanina sa munisipyo. Pero sige po, magpapakilala ako muli sa inyo. Turan ko naman at tumayo ako ng tuwid at inayos ko ang aking polong suot at nginitian sila. My name is Patrick Miguel Carlson. May family-owned this hospital. Pagkawika ko, ay napanganga ang dalawang pulis, maging ang doktor. Ngumiti lamang ako sa kanila at pagkatapos ay muling nagsalita ang doktor. Naku, ikaw pala ang anak ng mga Carlson. Pasensya ka na iho at hindi kita nakilala. Paumanhing wika naman sa akin ng doktor, ganun din ang dalawang pulis. Hindi naman naging mahirap ang pag-uusap at pumayag din sila na sa pangangalaga ko na muna si Monica habang hinihintay na magkamalay siya. Ipinapanalangin ko din na sana ay hindi ito kasing lala katulad ng sinabi sa amin ng doktor kanina. Nakakahabag kung paggising niya ay magsisimula siyang sanggol na inaalagaan. Matapos ang mahabang pag-uusap at pirmahan ng mga dokumento, ay ako na ang mangangalaga simula ngayon kay Monica hanggang sa tuluyan na siyang magkamalay at gumaling. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko kung bakit nagawa ko magpresenta na mag-alaga sa isang taong hindi ko kilala. Ngunit may kung anong nagtutulak sa akin upang pangalagaan ang babaeng nasa loob ng operating room. Uuwi muna po ako at babalik din agad ako. May mga ayusin lamang akong importanteng bagay. Wika ko sa kanila at agad na rin akong tumalikod at naglakad papalabas ng hospital. Pagka-uwi ko ng mansyon ay agad akong sinalubong ng aming mayordoma na may pag-alala. Marahil ay nasabi sa kanya ng aming family driver ang tungkol sa mga nangyari dahil nasabihan ko ito kanina nung nasa presinto pa ako. Mabuti na lamang iho at nandun ka at nakutuban mo agad na may masamang binabalak ang hayop na driver na yon. Kaya nakakatakot talaga kung minsan ang magtiwala maging sa taxi driver ngayon. Malungkot na tura naman ang aming mayordoma. Nana, hindi naman po lahat ng taxi driver ay katulad ng hayok na laman na matandang yon. Marami din pong mabubuti, kaya wag po kayong matatakot at magtiwala pa din po kayo sa iba dahil marami pa din pong mabubuti kaysa sa masasama. Turan ko naman sa kanya at gumiti siya sa akin na napakatamis. Napakabuti mo talaga iho, napakaswerte ng babaeng magpapatibok ng iyong puso. Ani niya sa akin at pagkatapos ay nginitian ko lamang siya at umakyat na ako ng aking silid. Nana, kayo na po ang bahala sa mga bagahe ko. Masyado po kasi ako napagod sa biyahe at gusto ko muna sana magpahinga dahil babalik na ho ako ng ospital mamaya. Wika ko sa kanya at pagkatapos ay tuluyan akong umakyat sa itaas ng aking silid.